Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kaloy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Kadalasang sinasabi ng mga nakakatanda, ang malakas sa kapangyarihan may kaakibat na malaking responsibilidad. Ito ay isang linya mula sa isang sikat na pelikula na napatunayan ng tampok na karakter. Mula sa angkan ng mga manggagamot itong si Kaloy, kilala ang mga magulang bilang sikat na manggagamot noong nabubuhay pa ang mga ito. Nasa edad 12. Natuto si Kaloy ng lahat ng kaalaman mula sa kanyang mga magulang, lalo na sa larangan ng panghihilot. Tila likas sa kamay ng bata ang kausayan dahil simula nang matuto ito, marami na siyang napapagaling. Maniwala kayo o hindi, karamihan sa mga naging pasyente ni Kaloy ay mga dalaga. Hindi naman ito binibigyan ng mali siya ng binata dahil para sa kanya, tinutupad lang nito ang katungkulang iniwan sa kanya ng mga magulang. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, nahigit pa sa panghihilot ang gagampanan niya. Isa sa mga naging unang pasyente ni Kaloy, ang dalagang kaklase na itago na lang natin sa pangalang Maymay. Naglalakad ito papasok sa kanilang paaralan. Aksidenteng nahulog sa hagdan ng dalaga. Saktong naroon si Kaloy ng mga sandaling iyon, kaya naagapan niya ito. Miss, ayos ka lang ba? Mukhang masama yung bagsak mo ah. Huwag ka munang gagalaw ah. Baka mabalian ka. Wika ni Kaloy. Masakit nga yung binti ko eh. Mukhang nabalian ako. Aray ko. Wika ng dalaga. Maaga pa ng mga oras na yun, kaya wala masyadong tao sa pasilyo. Dali-daling hinawakan ni Kaloy ang pulso ng dalaga para matukoy kung saan ang diferensya. Mukhang nasa bandang hita yung bali mo, miss ah. Pero wag kang mag-alala. Hindi naman nabasag yung buto mo eh. Lumiis lang to dahil sa lakas ng pagkakabagsak. Wika ni Kaloy. Medyo may katabaan ng dalaga, kaya hindi malayong malihis ang buto sa oras na magkamali ito ng bagsak. Eh paano mo nalaman? Manguhula ka ba? Tanong ni Maymay. Hindi miss. Manghihilot ako. Nga pala, Kaloy ang pangalan ko. Nakatitig lang sa kanya ang dalaga. Hindi may tatanggi na may itsura talaga si Kaloy. Maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Maymay naman ang pangalan ko. Pwede bang ikaw na lang yung humilot sa akin? O sige, pero kailangan mong tumayo para makalipat tayo dun sa may klinika. Mas mabuti doon eh. Maaari kang humiga at walang makakakita. Kailangan ko kasing alisin yung pambaba mong uniforme para mahilot ko ng maayos. Kasi parang lumis talaga yung buto mo sa binti eh. Wika ni Kaloy. Wala itong mali siya sa binata. Ngunit para sa dalaga, iba ang nasa isip nito. Sige, walang problema. Akmang tatayo na sana ito, ngunit napaaray ang dalaga. Oh, sandali lang ha. Ayos ka lang ba? Kaya mo bang tumayo? Sa palagay ko, aray, hindi eh. Sobrang sakit kapag ginagalaw ko eh. Walang pagdadalawang isip na binuhat ni Kaloy si Mamay papasok sa klinika. Nang mga sandaling iyon, marami na ang tao sa paaralan. Nakita ng mga ito ang ginagawa ng binata. Pagpasok sa klinika, sinalubong sila ng nurse na nagtatrabaho sa paaralang iyon. Kapitbahay ito ni Kaloy. Alam nito na isang batikang manghihilot ang binata. Oh, anong nangyari dyan, Kaloy? Dito mo siya paigain. Wika ni Nurse Deli. Maraming salamat po.
Ako na pong bahala sa kanya. Tugon ni Kaloy. Walang pagdadalawang isip na itinaas ng binata ang suot na uniforme ng dalaga. Kinuha nito ang langis. Sinimulang hilutin ang binti ng dalaga. Uy, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka nagsasabi? Ano ba naman to? Bigla-bigla na lang nangahawak? Wika ni Maymay. Huwag kang maingay. Mamaya kung anong isipin ng mga tao kapag narinig tayo eh. At saka huwag kang mag-alala. Marami ng binti at katawan ng babae ang nahimas ko. Ay, nahilot ko. Wika ni Kaloy. Habang hinihilot si Maymay, pumasok naman si Nurse Deli. Huwag kang mag-alala, Iha. Kilala ko si Kaloy. Magaling na manghihilot yan dito sa baryo natin. Kaya wala kang dapat alalahanin. Maya-maya lang makakalakad ka na ng maayos. Wika ni Nurse Deli at napangiti na lang si Kaloy. Maya-maya ay naupo na ito. Sinabihan si Maymay na tumayo na. Ayos ka na, maya-maya lang. Matatanggal na ang sakit niyan. Huwag mo na lang munang basain para hindi mamaga. Wika ni Kaloy. Matapos ay lumabas na ito ng kwarto. Nagulat si Kaloy nang makita ang napakaraming estudyanteng nakapila sa labas ng klinika. Kasama ng mga ito ang matalik na kaibigan ng binata na ang pangalan ay Dennis. Ibang klase talaga kapag gwapo ka. Tapos may talento pa. Ano pare? Maming ka. Nakascore ka? Tanong ni Dennis. Ano ka ba naman pare, walang ganon. Alam mo naman na manghihilot lang ako eh. Yun lang yung ginagawa ko, walang mali siya sa paggalaw ko sa katawan ng mga pasyente. Ikaw lang tong kung ano-ano yung iniisip eh. Kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo kaya napapasama yung tingin ng tao sa akin eh. Yun na nga eh. Sa'yo walang mali siya. Pero ang mga taong nasa paligid mo pare, naiinggit sa abilidad mo. Ang ipinagtataka ko simula noon, puro mga babae ang nagiging pasyente mo. Imposible namang walang lalaking nababalian. Siguro mapili ka din. Hindi ko din alam no. Saka hindi ako namimili kung sinong lalapit sa akin, hihilutin ko. Ay nako, wag mo na nga isipin yun. Halika na, magsisimula na yung klase oh. Habang nasa klase, hindi maiwasan ni Kaloy ang mga sinabi ng kaibigan. Maging siya ay napansin ito. Karamihan sa mga pasyente niya ay mga kababaiyang nasa edad 18 hanggang sa 25. At ang nakakapagtaka, hindi taga doon sa kanilang bayan ang mga ito. Hindi naman nagtatanong ang binata sa mga pasyente tungkol sa kanilang personal na buhay. Pagsapit ng hapon, habang naglalakad pa uwi ay tinawag siya ni Maymay. Kaloy, sandali lang. O Maymay, kumusta na yung pilay mo? Masakit pa ba? Hindi na masyado, maraming salamat sa iyo ha. Gusto ko lang malaman kung paano mong napagaling yung pilay ko. Simple lang naman ang ganong kaso eh. Hindi naman yun ganong kalala kaya siguro madali lang gumaling. Hindi rin Kaloy. Ilang beses na kaya ako nabalian. Nadala din ako sa ibang manghihilot eh. Minsan umaabot ng 1 linggo bago tuluyang gumaling yung pilay ko. O hindi kaya naman buwan. Pero ikaw, nung nanghilot ka, ilang minuto lang, halos wala na akong nararamdamang sakit eh. Siguro may espesyal sa'yo no? Paano mo nagagawa yun? Kung hindi nyo na itatanong, manlalaro ng taekwondo itong si Maymay. Hindi maiwasang mabalian habang nag-e-ensayo o hindi naman kaya kapag lumalaban. Paano nga ba? Siguro, nagkataon lang. O baka talagang sanay na ang katawan mo sa ganong pinsala kaya hindi na gaanong masakit. Sanay kaya ata sa bugbugan eh. Ang katotohanan, ayaw nitong ipaalam ang totoong kakayahan. May taglay itong likas na kapangyarihan na magpagaling ng anumang pinsala sa katawan ng tao.
Basta kahit ano pa yun. Nagpapasalamat ako sa'yo. Oo nga pala, isa pa. Pwede ba akong makisabay sa'yo? Makisabay? Oo naman, bakit hindi? Isa pa, hindi naman ako yung may-ari ng kalsada eh. Patuloy na nag-usap ang mga ito habang naglalakad. Napadaan ang dalawa sa isang tindahan na may nag-iinuman. Ang ilan sa mga ito ay kabataang delinkwente, mga kaklase nila Kaloy. Aba, tignan mo nga naman. Yung gwapito nating kaklase. Kaloy, daan ka muna dito. Isang shot muna. Wika ng isa sa mga nag-iinuman na ang pangalan ay Jimboy. Pasensya ka na Jimboy pero kailangan ko na kasing umuwi eh. May mga nag-aantay na pasyente. Sa susunod na lang siguro, pangako pagbibigyan kita. Uy, pasyente. Pwede ba kami sumama? Alam ko, maraming magandang babae nagpapahilot sa'yo pare. Alam mo na, ano yung pakiramdam sa tuwing humahawak ng katawan ng magandang dalaga? Wika ni Jimboy sabay akbay sa binata. Pasensya na Jimboy Sa susunod na lang ako sasabay sa inyo. Kailangan ko na talagang umuwi eh. Sa halip na hayaan siyang umalis ni Jimboy, hinawakan siya ng maigpit sa balikat. Alam mo ba, suyang-suya na ako sa ugali mo. Napakayabang boy. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Pareho lang tayong anak ng manggagamot Kung gugustuhin ko, kayang-kaya ko din yung ginagawa mo. Pinagbibigyan lang kita Hinahayaan kitang sumikat. Kung ganun, Jimboy, wala ka namang dapat kainggitan sa akin eh. Kung ako sa'yo, ititigil ko na yung ginagawa mo. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Saka sa tono ng pananalita mo parang nagbabanta ka. Wika ni Jimboy. Sa pagkakataong iyon si Maymay ang sumagot. Jimboy, wala namang ginagawa sa'yo si Kaloy Ano pang problema mo? Tanong ng dalaga. Napangiti naman si Jimboy. Ibinaling ang atensyon kay Maymay. Bakit Maymay? Masarap bang humilot si Kaloy? Nagustuhan mo ba? Kaya naman pala magkasabay na kayong umuuwi. Ayos ka rin Nahawakan ka lang ng isang beses ay dikit ka na ng dikit. Wika ni Jimboy. Bahagyang umatras si Maymay. Walang pagdadalawang isip na sinipa ang binata sa tiyan. Tumalsik ito at namilipit. Nagsipagtayuan naman ang mga kasama nito. O sinong gustong sumunod sa inyo? Sige, lumapit kayo. Makikita niyo yung hinahanap niyo. Nung una ay natakot pang sumugod ang mga kalalakian. Ngunit nang sumigaw si Jimboy, isa-isang nagdamputan ng bote ang mga ito. Sinugod si Kaloy. Hinawakan ni Kaloy ang isa sa kanila sa braso. Laking gulat ng lalaking iyon dahil biglang nanakit ang kanyang kamay na hinawakan ni Kaloy. Kung kaya ko magpagaling, kayang-kaya ko rin magbigay ng sakit. Kaya pag-isipan yung mabuti ang susunod yung gagawin. Wika ng binata. Wala ni isa sa mga ito ang nakinig. Sunod-sunod na sumugod ang mga kalalakian, pinagtulungan ng binata. Gaya ng naunang sumugod kay Kaloy, namilipit din sa sakit ang mga kasama nito. Anong ginawa mo sa kanila? Walang yato, may sa demonyo kaya Alam mo Jimboy, binalaan ko na kayo pero hindi kayo nakinig. Ngayon, kung gusto nyong gumaling yung mga pinsala nyo, pumunta kayo sa bahay. Gagamutin ko kayo. Tugon ni Kaloy. Inaya niya si Maymay na umalis na. Hindi naman maiwasang magtanong ng dalaga kung ano ang ginawa nito sa mga kalaban. Ibang klase yung ginawa mo kanina. Walang kahirap-hirap mo silang pinatumba. Sabihin mo nga sa akin,
Ano bang meron dyan sa kamay mo? Ako matagal na ako nag-iensayo pero hindi naman ako ganyang kalakas. Alam mo kasi, Maymay, namana ko to sa tatay ko eh. Ang sabi niya noon, kamay daw ng bathala ang tawag sa kakayahan ko. Nagagawa ko daw manakit at magpagaling ng kahit anong pinsala sa katawan pero hilot pa lang ang natututunan ko eh. Hindi pa naituro sa akin ni tatay ang iba. Bata pa kasi ako nung mamatay sila ni nanay. Kamay ng bathala? Parang ngayon ko lang narinig yan Pero ano bang alam ko sa ganyan? Hindi naman ako naniniwala sa mga agi-agimat na yan Hindi naman agimat yung kamay ng bathala, Maymay. Likas yun na kakayahan ng isang tao na pwedeng ipasa sa kapanganakan. Kailangan nga lang ng pagsasanay para mapalabas ito at magamit ng maayos. Sayang nga lang, hindi ko natutunan yung lahat Hindi kasi ako nagkaroon ng pagkakataon. Wika ni Kaloy. Hindi na malaya ng dalawa. Nakarating na sila sa tahanan ng binata. Nagulat na lang si Maymay dahil napakaraming tao ang nakapila sa labas. Karamihan sa mga ito ay kababaihan. Ang ilan ay nakasakay pa sa magarang sasakyan at ang ilan naman pawang pangkaraniwan lang. Tinignang mabuti ng dalaga ang mga panauhin ni Kaloy. Napagtanto, wala ni isa sa kanila ang taga doon sa baryo. Totoo pala yung sinasabi nila, Jimboy. Halos lahat ng pasyente mo babae. Wika ng dalaga. Nagulat naman si Kaloy dahil nakasunod pa rin ito sa kanya. Oh, lumampas ka na sa bahay mo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Kaloy. Oo nga masyado kong nalibang sa pakikipag-usap. Pero nandito naman ako Bakit hindi na lang kita panoorin? Pwede ba ako manood sa'yo? Ikaw ang bahala Kaso hindi kita maasikaso. Kaya diyan ka na muna. Wala namang problema Gawin mo lang yung gagawin mo. Manonood lang ako. Tugon ng dalaga. Sinimulan na ni Kaloy ang panghihilot. Ilang sandali pa ang nakalipas. Napansin itong nakatulog na si Maymay. Napangiti na lang ang binata dahil alam niyang pagod din ito sa buong araw nilang gawain sa paaralan. Halos nangangalahati pa lang ang binata sa kanyang mga pasyente nang dumating ang grupo ni Jimboy. Tanaw ng binata ang mga ito mula sa bintana kaya dali-daling lumabas si Kaloy upang pigilan ang grupo sa panggugulo. Jimboy, kung manggugulo lang kayo, mas makakabuti pang wag nyo nang ituloy. Ano manggugulo? Ikaw yung nagsabing pumunta kami dito para magpagamot sa pinsala namin Kang mag-alala. Hindi ako manggugulo, pasensya ka na Tama ka, lasing lang kami. Papagamot sana kami Sige na, masakit yung ginawa mo Pinapasok ito ni Kaloy sa tahanan at pinaupo sa sulok. Nakita nito si Maymay, natutulog sa mahabang upuan. Nakatulog na sa sobrang pagod. Hayaan mo, gigisingin ko na lang mamaya para umuwi. Wala kang dapat alalahanin. Ako nang bahalang magpaliwanag sa tatay niya. Nagpatuloy na sa panghihilot ang binata. Nanonood sina Jimboy sa ginagawa nito. Hanggang sa mapansin ng binata ang isa sa mga pasyente ni Kaloy. Isang babaeng nakasuot ng magarang damit. Tinatayang nasa edad 20. Nakaupo lang ito sa gilid. Ngunit kapansin-pansin ang taglay nitong kagandahan. Asul ang mga mata. Malaginto ang mahaba nitong buhok. Inakala ni Jimboy na dayuhan ito. Ngunit nang titigan niyang mabuti ang dalaga, napansin ng binata, wala itong kanal sa ilalim ng ilong. Nanayo ang balahibo nito nang mapagtantong isang engkanto ang kanyang kaharap ng mga sandaling iyon. Hindi kumibo si Jimboy. Hinayaan itong matapos ang panghihilot ni Kaloy. Ilang minuto pa ang nakalipas.
Naubos na ng binata ang lahat ng pasyente. Kinuha naman ni Jimboy ang pagkakataon upang kausapin si Kaloy. Kaloy, sandali nga lang, pwede ba kitang makausap? Hindi mo ba napapansin yung mga pasyente mo? Bakit? Anong meron sa kanila, Jimboy? Minabuti na lang nitong wag sabihin sa binata ang nakita dahil halatang walang kamuwang-muwang si Kaloy sa mga nangyayari. Hindi bale na lang. Salamat at pasensya ka na sa nagawa namin. Nga pala, mag-iingat ka sa ibang manggagamot. Maraming naiinggit sa'yo pare. Wika ni Jimboy. Matapos ay nagpaalam na ito. Maya-maya ay nagising si Maymay. Nataranta dahil malalim na ang gabi. Naku naman hindi na ako makakapasok sa kwarto ko nito eh. Strikto pa naman yung kasera ko. Wika ng dalaga. Napag-alaman ng binatang nangungupahan lang ito sa kanilang baryo. Nakatulog ka kasi kanina eh. Hindi na kita ginising kasi alam kong pagod ka. Wala namang problema kung dito ka matutulog. Agaan mo na lang ang gising para makauwi ka. Naku, nakakaya naman sa mga kasama mo dito sa bahay. Kasama? Ha? Wala akong kasama dito. Kaya ayos lang yan. Huwag mo nang isipin. Sandali lang maghahanda lang ako ng makakain natin kung gusto mo. May mga maluluwang akong damit doon. Pwede mo munang hiramin para makapagpalit ka. Tugon ni Kaloy. Nagulat si Maymay sa sinabi nito. Hindi niya akalaing mag-isang namumuhay si Kaloy. Nasaan ba yung mga kapatid mo? Tanong ng dalaga habang kumakain. Wala akong mga kapatid eh. Dati, kasama ko yung kapatid ni nanay dito. Kaso lang nag-asawa na din eh. Tapos sumama na dun sa napangasawa niya. Wika ni Kaloy. Nag-usap pa ang mga ito tungkol sa kanilang mga sarili. Ito ang naging simula ng mas malalim nilang pagkakaibigan. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Hanggang sa naging komportable na si Kaloy sa presensya ng dalaga. Madalas magkasama ang mga ito kahit sa mga araw na wala silang pasok. Madalas na ring nagpupunta si Maymay sa tahanan ni Kaloy upang tumulong sa panghihilot ng binata. Dito unti-unting naunawaan ni Maymay ang totoong kakayahan ni Kaloy. Isang hapon, kakauwi lang ng dalawa galing sa paaralan. Dumiretso ang mga ito sa tahanan ni Kaloy. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang pasyente ang binata. Bagay na labis niyang pinagtakhan. Mukhang ngayong araw lang nabakante yung bakurang ko Anong nangyari? Teka, nasaan kaya yung mga pasyente ko? Akmang papasok na sana ng tahanan nang mapansin ni Maymay ang pulbos na nakakalat sa atangan. Kaloy, ikaw ba yung may gawa nito? Hindi ko alam, May. Ngayon ko lang din napansin yung pulbos na yan Wika ni Kaloy. Maya-maya ay dumating si Jimboy kasama ang isa pang lalaki. Malamang nagtataka ka kung ano ang pulbos na yan. May kung sinong naglagay ng pinaghalong abo at apog sa atangan ng bahay mo. Kaya hindi makapasok ang mga pasyente mo. Wika ni Jimboy. Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong meron sa abo at apog? Tanong ng binata. Sumagot naman ang kasama nitong lalaki. May mga taong naiinggit sa'yo. Karamihan sa kanila ay gusto kang pabagsakin. Sinabi sa akin ng pamangkin ko ang tungkol sa nakita niya dito. Siya nga palang chewin ko, Kaloy. Ito yung sinasabi ko sa'yo nung nakaraang gabi. Hindi ko lang masabi ng lubusan dahil alam kong hindi ka maniniwala. Sandali lang Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyayari? May dapat ba akong ikabahala?
Hindi ko kasi naiintindihan eh. Sa ngayon wala kang dapat ikabahala. Walisin mo lang ang pulbos na ito at ayos na. Pero hindi natin alam kung ano ang susunod na gagawin ng mga kalaban. Naparito ako para tulungan ka. Kaso nga lang para magawa ko yon, gusto kong magtiwala ka sa akin. Wika ni Mang Henry. Hindi ko po alam kung anong sinasabi nyo eh. Pero kung magiging malaking problema ang nangyayari ngayon, gusto ko pong malaman ng lahat ng bagay. Ang mga pasyenteng pumupunta sa'yo, alam mo bang hindi tao ang ilan sa kanila? Hindi ko po alam ang sinasabi nyo eh. Hindi ko po kasi napapansin yung mga bagay na yun. Lalo pat abala ako sa paghimas. Paghilot ng mga pinsala nila sa katawan. Ay nako, sinasabi ko na nga ba, ang kakayahan mo ay isa sa pinakabihirang abilidad na maaaring taglayin ng isang tao. Dahil sa likas na kapangyarihan mong magpagaling ng anumang pinsala, maging ang mga engkanto, hinihila nito papalapit sa iyo. Kaloy, hindi lang simpleng bale ang kayang gamutin ng kamay ng isang bathala. Wika ni Mang Henry. Sa isip ni Kaloy, sa wakas nagkaroon na ng taong makakapagpalinaw ng kanyang isipan. Ito ang makakasagot ng mga katanungan na matagal nang hinahanapan ng tugon. Kung alam niyo po yung tungkol sa kakayahang ipinamana sa akin ni tatay, pakiusap paliwanag niyo po sa akin. Kasi gusto ko pong malinawan yung isipan ko sa lahat ng bagay eh. Kung ganon, makinig ka ng mabuti. Ang kakayahan mo ay hindi talaga nagmula sa iyong ama. Ito ay likas sa iyo simula ng kapanganakan. Bihira ang mga taong kagaya mo. Mataas na uri ang kakayahang taglay ng mga kamay mo. Hindi lang tao ang kaya mong pagalingin, kundi maging engkanto. Pagpapaliwanag ni Mang Henry. Dagdag pa nito, dahil sa kakayahang taglay ng binata, marami ang naghahangad na patayin siya. Pero wala naman po akong nakakaengkwentrong panganib eh. Paano niyo po nasabi na may mga taong gusto kong patayin? Sa ngayon wala pa. Dahil hindi pa lubos na lumalabas ang kakayahan mo. Ngunit sa oras na mangyari yon, kusang lalapit sa iyo ang mga sinasabi kong nilalang. Kaya hanggat maaga pa, kailangan mong maghanda. Mukhang nangyayari na nga yun ngayon eh. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo nung pumunta kami ng mga kaibigan ko dito. Hindi ko lang masabi kaagad kasi kakatapos lang ng problema natin eh. Kung nangyayari na ito sa'yo ngayon, hindi na magtatagal. Nararamdaman na ng mga nilalang. Unti-unti nang lumalabas ang totoo mong kakayahan. Ang problema nga lang, hindi mo alam kung paano gamitin. Paano naman po mangyayari yung ganun? Wala naman akong formal na pagsasanay galing kay tatay. Lahat ng nalaman ko ay pawang natutunan ko lang sa sariling paraan. Hindi naman kailangan ng sapat na kasanayan para ilabas ang totoo mong kapangyarihan. Sa tuwing gagamitin mo ito, unti-unti kang lumalakas. Nagiging mas mabango ang kaluluwa mo sa mga engkanto. Kaso nga lang kasabay ng lahat ng yan, nagiging masangsang naman ang amoy mo sa mga nilalang at elemento na may masamang pakay. Malalagay sa panganib ang buhay mo sa oras na lumabas ang kakayahan mo. Hindi titigil ang mga elemento at nilalang na nagnanais kunin ang kakayahan mo. Ang dami namang nangyayari, ang dami niyo pong sinasabi. Pero ano po bang dapat kong gawin? Hindi ko naman pwedeng pabayaan yung mga pasyente ko. Kailangan nila ako eh, kaya nga sila pumupunta dito. At siguro, kaya din ako nabiyayaan ng ganitong katangian para tumulong sa mga tao. Kahit mga engkanto. Malakas kang manggagamot, pero hindi mo alam kung paanong protektahan ang sarili mo. Wala naman po kasing nagturo sa akin ng mga dapat kong gawin.
Ang alam ko lang nakakatulong ako. Sapat na po yun para sa akin. Hindi ko naman alintanang maaaring mangyari. Ako na nga tong tumutulong. Ako pa tong mapapahamak. Wala naman akong ginagawang masama. Kung gusto mo, kaya kitang turuan ng mga bagay na pwede mong gawin para protektahan ang sarili mo sa masasamang elemento at nilalang. Kailangan mo rin pag-aralan ng bagay na yon. Kung gusto mong may pagpatuloy ang pagtulong sa mga engkanto at iba pang nilalang, dapat ang una mong protektahan ay ang iyong sarili. Ay nako. O sige ho, kayo na po ang bahala. Tugon ni Kaloy. Kinabukasan dahil walang pasok, maagang nagpunta ang binata sa tahanan nila Jimboy. Doon ay tinuro ni Mang Henry ang lahat sa kanya. Simula sa kung paanong malalaman na engkanto ang kanyang karap, hanggang sa paglalagay ng sabulag o poder para hindi to tabla ng tigalpo o mahigupan. Isang bagay din ang natuklasan ni Kaloy sa tuwing manghihilot ito. Nakakaramdam siya ng matinding panghihina. Nangyayari ang ganon, lalo pa kung hindi nakataas ang depensa mo. Madali kang nahihigupan. Wika ni Mang Henry. Kung ganon, nagpapahilot ang mga engkanto sa akin hindi para manggamot, kundi para kumuha ng lakas mula sa akin. Tama ho ba? Tanong ni Kaloy. Tamang sinabi mo, Kaloy. May halintulad sa isang mutya ang kapangyarihan ng iyong mga kamay. Asahan mo, marami ang maghangad nito. Kung napapansin mo, marami ding naiinggit sa'yo, hindi ba? Aminin ko, isa na ako dun. Pero napag-isip-isip ko, lahat tayo ay may iba't ibang katangian. Kaya wala akong dapat kainggitan sa kung anong meron ka. Kung ganon, Manong Henry, turuan niyo po ako. Handa po ako matuto ng lahat ng bagay. Simple lang naman ang mga ituturo ko sa'yo. Wala namang komplikado sa mga yon. Ang importante lang, tatandaan mo ang lahat ng mga ibibilin ko. Dahil may mga dapat at hindi ka dapat gawin habang nagsasanay ka. Wika ni Mang Henry. Simula ng araw na yun, sinimula ng matanda ang pagtuturo. Nung una ay simpleng poder at depensa lang. Ngunit habang nagtatagal, lalong tumataas ang antas ng pagsasanay ng binata. Umabot ito ng maigit ilang buwan. Pinagsasabay ni Kaloy ang pag-aaral, panggagamot at pagsasanay sa ilalim ng gabay ni Mang Henry. Aba, mukhang wala na akong maituturo pa sa'yo, Kaloy. Lahat ng mga dapat mong malaman, naibigay ko na sa'yo eh. Batay sa obserbasyon ko, nagagawa mo naman ang tama. Halos iba na ang Kaloy na nakikita ko ngayon kaysa sa nakilala ko noon. Wika ni Mang Henry. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Mano. Alam ko naman po napakahirap kong turuan. Hindi ka mahirap turuan, Kaloy. Ang totoo sa lahat ng naging mag-aaral ko, ikaw ang pinakamabilis matuto. Pero isa lang ay pagbabawal ko, Kaloy. Wag na wag mong aabusuhin ng mga itinuro ko sa'yo. Kahit ang kapangyarihan mong taglay, hindi yan ibinigay sa'yo para gamitin sa pansariling kapakanan. Wika ni Mang Henry. Nagpatuloy sa panghihilot ang binata at dahil sa mga itinuro ni Mang Henry, mas naging epektibo ang kanyang panggagamot. Lalong lumakas ang pakiramdam ni Kaloy pagdating sa mga engkanto at elementong nagpapagamot sa kanya. Hindi pinalata ng binata na alam niya ang tungkol sa mga ito. Ngunit isang gabi, habang naghahanda na mga dadalhin sa paaralan ang binata, may kumatok sa pintuan dahil alam ng kanyang mga pasyente sa ganong oras na nagpapahinga si Kaloy. Gayunpaman ay pinagbuksan nito ng pintuan ng binata. Laking gulat niya
nang makita ang isang lalaking nakasuot ng magarang damit. Magandang gabi po sa inyo. Ano pong maitutulong ko? Ang totoo, hindi ako may kailangan sa iyo, binata, kung hindi ang aking Panginoon. Nang marinig ni Kaloy ang sinabi ng lalaki, alam nito na engkanto ang karap. Kung ganoon, maaari mo bang ipakilala sa akin ang Panginoon mo? Papasukin mo siya sa aking tahanan. Tugon ni Kaloy. Tinuruan din ito ni Mang Henry kung paanong makipag-usap sa mga engkanto. Naglakad palabas ng bakuran ang lalaki. Maya-maya ay bumalik din ito kasama ang isang magandang babae. Siya si Lisa, ang aking Panginoon. Magandang gabi, Binibini. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Gardo, sigurado ko bang matutulungan ako ng taong to? Pabulong na wika ng dalaga, kaso nga lang narinig ito ni Kaloy. Sigurado ako, senyorita. Marami na sa mga kauri natin ang nagsabing napagaling sila ng taong ito. Wika ni Gardo. Kitang-kita ng binata ang pagmamalit sa kanya ng dalaga, ngunit hindi ito nagpaapekto. Tumuloy po kayo sa aking munting tahanan. Maaari ko bang malaman kung ano ang maaari kong idulot sa inyo? Tanong ni Kaloy. Hindi kami nandito para uminom ng tsaa o makipagkwentuhan sa'yo. Ang gusto kong malaman kung matutulungan mo ba ako o hindi. Hindi inaasahan ni Kaloy ang sasabihin ng dalaga. Gayunpaman, sinagot niya ito ng maayos. Depende kung anong uri ng tulong ang hihingiin mo. Wika ni Kaloy habang nakapamewang sa harapan ng dalaga. Malamang hindi mo ko kilala, no? Pagsisisihan mo ang kabastusan mo. Wika ng dalaga, sabay senya sa kasama nito. Kung ano man ang gagawin mo, kaibigan, huwag mo nang itutuloy. Gusto ko lang ipaalala sa iyong Panginoon na nasa loob kayo ng aking teritoryo. Anumang masamang tangka ang gawin nyo, maaari kong ibalik sa iyo ng 10 ulit. Naparito kayo para humingi ng tulong, hindi para pairalin sa harapan ko ang hierarkiya ng iyong pagkatao. Wala akong pakialam kung gaano pa kataas ang antas mo bilang isang engkanto. Hanggat nandito ka sa loob ng aking teritoryo, pantay lang tayo. Wika ni Kaloy, bagay na lalong nagpasiklab ng galit ng dalaga. Lapastangan to ah. Akmang sasampalin na nito si Kaloy, nang bigla na lang namilipit dahil sa sakit ng tiyan. Oh, anong nangyari sa kanya? Tanong ni Kaloy. Yan ang gusto naming alamin. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang bumagsak ang katawan ng senyorita. Wala ni isa sa mga antas ang makapagsabi kung ano talaga ang nangyayari. Tugon ni Gardo. Inihiga nito ang dalaga sa mahabang upuang nasa sala ng binata. Hinayaan itong magpahinga. Kailangan nating antayin siya magkamalay. Dahil hindi ako pwedeng gumamot ng pasyenteng natutulog. At habang walang malay ang amo mo, maaari bang ipaliwanag mo sa akin kung kailan at ano ang totoong pinagmulan nito? Hanggat maaari, yung buong katotohanan. Dahil wala akong magagawa kung hindi ko alam ang pinagmulan. Wika ni Kaloy. Nagpalinga-linga sa paligid si Gardo at nagtanong. Ligtas ba ang lugar na ito? Hindi ba tayo mapapasok ng ibang engkanto? Dito na nabuo ang hinala ni Kaloy. May kakaibang nangyayari sa dalawang panauhin. Walang makakakita o makakarinig o kahit makakapasok sa pamamahay ko nang walang pahintulot mula sa akin. Kaya wala kang dapat alalahanin. Protektado kayo sa loob ng bakurang ito. Malaya kang makipag-usap at sabihin sa akin ang totoong dahilan ng pagkakasakit ng dalagang to.
Wika ni Kaloy. Nagsimula nang magkwento si Gardo. Napag-alaman ni Kaloy na mismong pantas ng kanilang lahi ang paunti-unting pumapatay sa dalaga. Mismong ang mga nilalang na pinagkukunan namin ng kaalaman ang naghahangad ng kamatayan ng aking amo. Unti-unting nilalaso ng mga ito si Senyorita, pero wala akong magawa. Wala akong sapat na kapangyarihan para harapin sila. Wika ni Gardo. Alam ni Kaloy na hindi siya maaaring manghimasok sa gulo ng mga engkanto dahil paglabag ito sa alituntunin ng mga manggagamot. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naawa ito sa dalaga. Gardo, may mga alituntunin akong dapat isaalang-alang, lalong-lalo na sa panggagamot. Kaya kong gamutin ang amo mo, pero hindi ako maaaring manghimasok sa problema ng lahi nyo. Nauunawaan ko. Ang tanging kahilingan ko lang, manumbalik sa dati ang lakas ng aking Panginoon. Nang sa ganon, siya mismo ang magpasya ng mga bagay na dapat gawin. Wika ni Gardo. O sige, malinaw sa ating parewang gagawin ko. Gagamutin ko lang ang amo mo, pero hindi ako manghihimasok sa anumang gusot na meron kayo. Wika ni Kaloy. Tumangulang si Gardo bilang tugon. Nang makuha ng binata ang pagpayag ng engkanto, sinimulan nito ang panggagamot sa dalaga. Inabot ng madaling araw ang gamutan. Halos maubos ang lakas ni Kaloy bago niya tuluyang maibalik sa dating kondisyon ng katawan ng pasyenteng engkanto. Nasa maayos na siyang kalagayan. Kailangan na lang natin siyang antayin magkamalay. Wika ni Kaloy. Maraming salamat kung ganon, kaibigan. Eto, tanggapin mo ang munting handog. Regalo mula sa aming mayamang syudad. Tugon ni Gardo habang inaabot ang isang maliit na supot. Binuksan ito ng binata. Nakita ang mga butil ng ginto. Kasing laki ng munggo ang laman ng sisidlan. Pasensya na ha, pero hindi ako tumatanggap ng bayad. Nanggagamot ako para makatulong. Sapat ng kabayaran para sa akin ang nakitang gumaling ang pasyente ko. Wika ni Kaloy. Pakiusap, tanggapin mo. Huwag isiping bayad ito sa ginawa mong tulong. Alam kong malinis ang hangarin mo bilang manggagamot. Ito ang gantimpala sa iyo ng aming lahi. Tugon ni Gardo. Hindi alam ni Kaloy ang gagawin ng mga sandaling iyon. Noon pa lang siya nakahawak ng isang supot na punong-puno ng mga butil ng ginto. Kung ganon, maraming salamat. Magpahinga na muna kayo hanggang sa sumapit ang umaga. Maaari mong gamitin ang aking silid para makapagpahinga ng maayos ang amo mo. Wika ni Kaloy. Inilipat ni Gardo ang dalaga sa silid ng binata. Siya ang natulog sa mahabang upuan. Sa sobrang pagod, hindi na namalaya ng binata ang takbo ng oras. Napaimbing ang tulog nito. Hanggang sa maramdaman na may kung sinong yumuyugyug sa kanya. Uy, Kaloy, gumising ka na nga, anong oras na oh. Ang lakas pa din ng hilik mo. May klase tayo ngayon. Huli ka na. Wika ni Maymay. Pupungas-pungas pang bumangon si Kaloy. Kaso nga lang, nakaramdam ito ng matinding panghihina. Teka, hindi na muna ako siguro papasok. Ang sama ng pakiramdam ko eh. Pakisabi na lang sa guro natin. Ano bang ginawa mo kagabi? Nung umuwi ako, wala ka namang pasyente ah. Hindi maaaring sabihin ni Kaloy ang nangyari. Nangako ito. Walang ibang makakaalam ng kanyang ginawang pagtulong sa mga engkanto. Oo nga eh. Siguro napagod lang ako sa buong maghapong panghihilot at hindi na naituloy ang sasabihin
dahil biglang lumabas ng silid ng binata si Elisa. Magandang umaga. Gardo, anong nakahain para sa agahan? Nanlaki ang mga mata ni Kaloy. Tuluyan itong naalimpungatan nang makita ang dalagang engkantong lumabas ng kwarto. Gardo na pala yung pangalan mo ngayon? Sino naman yung babaeng to? Anong ginagawa niya sa kwarto mo? Tanong ni Maymay. Hindi nakapagsalita si Kaloy. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Maymay. Ano kasi sandali lang, kumalma ka muna. Ipapaliwanag ko ang lahat. Maliwanag na sa akin ang lahat, Kaloy. Ano pa bang palusot yung gagawin mo? Elisa, ano ba naman? Akala ko umalis na kayo ni Gardo kagabi. Teka, nasa na nga pala yun? Tulungan niyo naman ako magpaliwanag oh. Pakiusap ng binata. Ngunit nakangiti lang si Elisa habang nakapamewang sa harapan ng dalawa. Aba, bakit naman kita tutulungan dyan? Problema mo yan eh. Hindi ka nagsasabi ng totoo sa kasintahan mo. Napasapo na lang ng noo si Kaloy. Samantalang si Maymay naman, lalong tumindi ang galit. Akmang sasampalin na nito ang binata. May kung sinong humawak sa kanyang kamay. Ipagpauman ninyo ang asal ng aking senyorita. Pakiusap dalaga. Pakinggan mo ang sasabihin ng iyong kasintahan dahil nagsasabi siya ng totoo. Kami ay mga pasyenteng humingi ng tulong sa kanya at dahil malalim na ang gabi, inalok niya kami na dito na magpahinga. Wika ni Gardo. Unti-unting huminahon si Maymay. Tila napahiya sa inasal. Pasensya na, Kaloy. Akala ko kasi nang bababae ka eh. O siya, hindi na muna ako papasok. Aantayin ko na lang na dumaan si Jimboy para sabihin sa ating guro. Ilang sandali pa ay dumating na si Jimboy. Maging ito ay nagulat nang makita ang dalawang engkantong nakaupo sa sala. Anong ginagawa ng mga yan dito? Ang aga-aga naman ang mga bisita nyo. Wika ni Jimboy habang nakahawak sa suot na medalyon. Teka pare, kalma lang. Hindi sila kalaban, ang totoo. Kagabi pa sila nandito eh. Tugon ng binata. Ramdam nito ang biglaang pagtaas ng tensyon sa pagitan ni Gardo at ng kaibigan. Alam mo ba kung anong uri sila ng engkanto, Kaloy? Biglang napatingin si Kaloy kay Maymay. Nakalimutan ni Jimboy. Walang alamang dalaga sa mga nangyayari. Nakatitig lang ito kay Kaloy na tila nangingi ng paliwanag sa lahat ng mga naririnig. Hinila ni Kaloy si Jimboy palabas ng tahanan at doon ito kinausap. Ano ka ba naman? Nakalimutan mo ba? Hindi alam ni Maymay yung mga nangyayari. Ayun, tignan mo. Siguradong uulanin tayo ng tanong yan mamaya. Ay naku, oo nga pala. Pasensya na pare ha. Nakalimutan ko, hindi pala alam ni Maymay yung totoong nangyayari. Hayaan mo, babawiin ko na lang mamaya. Anong babawiin? Malabo nang mangyari yun. Ang mabuti pa, ipaliwanag na lang natin sa kanya ang lahat. At dahil kasalanan mo to, tulungan mo ko. Wika ni Kaloy. Matapos ay sabay na pumasok ang mga ito. Nakitang nakikipag-usap kay Elisa si Maymay. Mukhang wala namang problema dahil nagtatawanan ang mga ito. Sa palagay ko, mukhang wala namang nangyaring kakaiba pare. Siguro ayos lang din na huwag natin sabihin sa kanya yung totoo. Hindi pare, mas mabuti pa rin sa atin niya marinig yung lahat eh. Lalong-lalo na sa'yo, ikaw yung may kasalanan eh. Ikaw yung nagbukas ng usapin tungkol sa mga bisita ko eh. Napakamot na lang ng ulo ang binata. Matapos ay lumapit ang mga ito sa kinaroroonan ni Elisa at Maymay. O ano, tapos na kayong pag-usapan kung anong palusot ang gagawin nyo?
Siguraduhin mo lang Kaloy ha. Kapani-paniwala yung rason mo. Kung hindi tatadyakan kita. Napalunok ng laway ang binata. Alam nitong hindi nagbibiro ang kasintahan. Masakit ang sipa ni Maymay. Ang totoo niyan, Maymay. Mga engkanto talaga sila eh. Kagabi pa sila nandito para magpagamot. Siguro naman, nakilala mo kung sino si Gardo, hindi ba? Napakamot ng ulo si Maymay. Napaya ito nang akalaing binago ng nobyo ang pangalan. Oo, pasensya na din Kaloy. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin noon pa? May engkanto yung mga ginagamot mo. Mas makakabuti kasi kung itatago ko ang lahat ng tungkol sa kanila eh. Maaaring malagay sa kumpermiso ang kanilang pagkakakilanlan. Alam mo naman yung mga kababaryo natin, di ba? At saka para din yun sa kaligtasan mo. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Nga pala, nagpakilala na din sa akin si Elisa at Gardo. Inaantay ka lang nila dahil magpapaalam sila para bumalik sa kanilang syudad. Tama ang sinabi ng iyong kasintahan. Kailangan na naming bumalik sa syudad. Bago pa maghinalang mga kalaban. Hindi nila kailangan malaman ng mga kilos namin dahil maaari kayong madamay. Maraming salamat sa tulong mo Kaloy. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagpapagaling mo sa akin. Wika ni Elisa. Walang problema, Elisa. Masaya ako nakakatulong kaya wala kang dapat tanawin na utang na loob sa akin. Matapos ang pag-uusap, umalis na ang dalawang engkanto. Nakita ni Kaloy ang paglitaw ng isang magarang karwaheng hila-hila ng 2 puting kabayo. Mula ito sa malaking puno ng kainito. Mabuti na lang. Naging kaibigan mo mga yun ha. Kung hindi, malaking gulo ang mangyayari. Hindi mo alam ang kayang gawin ng mga dalakit nun. Alam ko kaibigan. Sinabi na sa akin ni Mang Henry ang tungkol sa kanila. Mga dalakit nun lang naman yung kadalasang nakikisalamuha sa ating mga tao eh. Gayunpaman, hindi ako natatakot sa lakas na taglay nila. Kung kaya ko silang gamutin, magagawa ko din silang bigyan ng pinsala. Pero ipinagdadasal ko na wag na sanang umabot sa ganun. Wika ni Kaloy. Dahil sa matinding pagod nagpahinga ang binata. Nalibang din sa pakikipagkwentuhan. Hindi na nakapasok sa paaralan ng 3. Nung araw na yun, hindi akalain ni Kaloy na muli niyang makikita ang 2 nakilalang engkanto habang naghahanda ng hapunan sa kusina. Nakarinig ng malakas sa kalabog sa labas ng tahanan ng binata. Saktong naroon si Jimboy at Maymay, kaya dali-daling lumabas sa mga ito. Kaloy, mukhang kailangan mong makita kung sinong nasa labas ng bahay. Wika ni Jimboy. Dali-dali namang lumabas ng bahay si Kaloy. Nagulat ito nang makita kung sino ang tinutukoy ng kaibigan. Gardo, anong nangyari? Bakit kasugatan? Nasaan si Elisa? Tanong ni Kaloy. Punong-puno ng sugat ang katawan ng engkanto na parang hinagupit. Huwag ako ang alalahanin mo, kaibigan. Kailangan ng tulong ni Senyorita Elisa. Nahuli kami ng isang manggagamot habang pabalik sa aming syudad. Sinubukan kong iligtas ang aking Panginoon pero wala akong nagawa. Masyadong malakas ang manggagamot na yon. Jimboy, pwede mo bang hingi ng tulong ni Mang Henry? Naku, sa kasamaang palad, nasa kabilang bayan yun ngayon eh. Wala tayong ibang aasahan kung hindi mga sarili natin. Magtiwala ka sa kakayahan mo, Kaloy. Gaya ng pagtitiwala sa'yo ng engkanto. Tugon ni Jimboy. Ito ang unang beses na sasagupa ng isang engkanto ang binata. Kaya matapos gamutin ang mga sugat ni Gardo, dali-dali nang lumakad ang mga ito. Kaya mo bang lumaban, Gardo?
Kundi, pwede ka namang magpahinga dito sa bahay. Kaya ko, kaibigan. Salamat sa pag-aalala. Isa pa, kailangan ni senyorita ang tulong ko. Ikaw ang bahala. Sa totoo lang, kakailanganin ko din ng isa pang pares sa mga kamay. Dahil hindi namin alam kung... Hindi mo na kailangan magtanong pa. Nandito na tayo. Huminto ang grupo sa harapan ng malaking puno. Nakita ang isang matandang lalaking nakatayo. Nasa tabi si Elisa. Nakatali at walang malay. Hindi ko alam. May mga kaibigan ka pala dito sa aming mundo. Ang lakas ng loob mong humingi ng tulong sa kapwa ko tao. Wika ng matanda. Anong kasalanan sa'yo na maingkantong ito? At bakit mo sila kailangang huliin? Bakit? Wala ka bang alam? Kaming mga manggagamot, kumukuha ng lakas mula sa mga kagaya nilang engkanto. Kaya malaking kawalan para sa akin kung papalampasin ko ang pagkakataong ito. Isa din ako manggagamot pero hindi ako maasa sa mga engkanto. Hindi ko naiintindihan kung anong ginagawa mo sa kanila. Pero hindi ako makakapayag na saktan mo ang isang yan. Pag-uusap nila Kaloy. Inawat naman ni Jimboy ang kaibigan. Kaloy, maghulos dili ka. Hindi basta-basta manggagamot yan. Siya si Manggoryo. Kilalang gumagamit ng itim na salamangka ang taong yan. Alam ko pero wala akong paki. Kagaya ng sinabi ni Mang Henry, kung may kakayahan ako magpagaling, kaya ko rin maminsala. Tugon ng binata. Walang pagdadalawang isip na tumakbo papunta sa matanda. Hindi alintana ang maaaring mangyari sa kanya. Ang tanging nasa isip nito, mailigtas ang dalagang engkanto. Habang papasagod si Kaloy, si Jimboy naman ang nagbibigay ng depensa sa kanya. Walang alam ang matanda sa kakayahan ng binata, kaya kampante ito. Hinayaang makalapit si Kaloy. Hinawakan niya ang dibdib ng matanda. Natawa lang ito. Walang nangyari. Ngunit ilang sandali pa ay bigla siyang sumuka ng tugo. Anong ginawa mo sa akin? Walang iya ka! Patikim pa lang yan. Ngayon kung hindi ka makikinig sa sasabihin ko, matitikman mo ang buong puwersa ng aking kapangyarihan. Sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan yun. Patuloy sa pagsuka ng dugo ang matanda. Hanggang sa naisip nitong sumuko na lang. Hindi lubos akalain ng manggagamot na may ganong kalakas sa kapangyarihan ng kaibigan ng engkantong nahuli. Ngunit sa kabila ng ginawang pinsala, nagpa siya si Elisa na patawarin ito. Hinayaang makaalis ang manggagamot. Matapos ang kaganapang iyon, muling ginamot ng binata ang dalagang engkanto. Bumalik na ang mga ito sa kanilang syudad. Lumipas ang maraming araw. Naging maayos naman ang lahat. Walang nanggugulo. Nagpatuloy ang naging buhay ng binata. Iba't ibang uri ng mga engkanto ang lumalapit sa kanya sa paglipas ng panahon. Kasabay din ng lahat ng ito ay umusbong ang buhay ng binata. Mas lumawak ang lupain. Nagkaroon ng malawak na palayan. Kung titignan ng mga normal na tao, normal na palayan lang ang itsura. Ngunit kung may kaalaman sa lihim na karunungan ang magagawi doon sa lugar, palasyo ng mga engkanto ang makikita. Tila ba naging parte na ng buhay ng binata ang pagtulong sa mga engkanto? Kaya naman bilang kapalit, inalagaan at pinagyabong din nila ang buhay ng binatang manghihilot. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan ang mga susunod na kwento dito sa ating channel, Paalam. Hindi aayos yung buhay mo hanggat hindi mo nasusubukan to. Pero bago yun, ano ba yung mga bagay na gumagabay sa buhay ng isang tao? Pinakamahalaga, kalusugan.
Kapag hindi maayos ang katawan, sira ang lahat ng aspeto ng buhay. Pangalawa, pag-ibig. Kapag hindi nagmamahal o lito sa konsepto ng pagmamahal, sira ang paggawa ng desisyon, madalas nauuto, naloloko. Pangatlo, pera. Hindi alam kung paano kikita o kung sakaling alam man, hindi alam kung paano magbabudget para sapat na makaipon o madoble ang pera at puna ng pangangailangan sa araw-araw. Huli, career. O ano bang gusto mong gawin sa buhay mo? Yung kikita sa trabaho at the same time, makakatulong ka sa ibang tao. Lahat ng ito ay mga energy o puwersa na tumutulak sa daloy ng buhay ng isang tao kung saan tayo mapupunta. Mabuti man o masama, isa o dalawa dyan ang masira, maapektuhan ng kabuang daloy ng enerhiya sa buhay ng isang tao. Minsan nagtataka kayo, may mga tao na alam kung ano yung gagawin sa buhay nila. Career, finance, love life and health. Parang perpekto. Kagaya nga ng sinabi ko, enerhiya. Ang buhay ay binubuo ng energy, may mga bagay tayo na pwedeng gamitin. Pagkunan upang ma-attract ang mga positibong enerhiya na makakatulong sa atin araw-araw. Halimbawa, buhok ng nyog na may isang mata. Kilala ito noon bilang pampaswerte sa buhay. Pangalawa, leklay. Mula sa mga natural na bato sa kabundukan, inilalayo ka sa kapamakan at masamang enerhiya. Diamante negra, proteksyon sa masamang elemento at nilalang. Nag-a-attract ng katalinuhan sa taong nagdadala. Hindi lang yan, meron pang 2 sangkap na makakatulong sa lahat ng aspeto ng buhay at ang pinakasekreto may kasamang mutya sa loob. May kasamang orasyon, pati na rin guide kung paano gagamitin. Lahat ng yan ay nandito sa gabay medalyon. Idagdag mo pa ang pinakasimbolo ng gabay medalyon. Kilala at ginamit na ng ating mga ninuno nung unang panahon na gabay sa paglalakbay patungo sa pagtuklas ng buhay. Isang produkto, sasagot sa 4 na problema. Career, health, love, and finance. Kung interesado ka, subukan mo.